Good morning, everyone. This is Jason again, ang inyong field technician. Dito sa Canada, British Columbia. Anyway, for today's video, guys, what do you call this? Mag-field ako this morning, and then before I go to the farm, kailangan ko mag-car wash para malinis yung sasakyan bago pumunta doon sa farm. Anyway, I'm here at the car wash Shell, doing some car wash here. Kung nakita nyo, cloud, medyo nagpo-foggy sa labas. So ako ay magka-car wash muna para malinis yung sasakyan. So part yan ng protocol ng company. So before you go to the farm, kailangan mag-car wash. So after this, punta na ako dun sa client ko. So yung client ko ngayon is a broiler producer. So broiler farm siya, malaking broiler farm. And then I'm going to deliver some vaccines for it's a bursal vaccine. So and then I'm going to check also 3 barns. So 3 barns, 2 decars, so that's 6 floors all in all. So may isang barn doon na mataas daw ang mortality sa pinidok sa akin. So kailangan i-check ko, then report ko kay doc after that. So anyway, see you guys later, and punta na ako. Okay, bye. Yo guys, hello, dito na ako sa update lang. Dito na ako sa farm na pupuntahan ko ngayong araw. Ayun, medyo wala yung camera ko tsaga ako sa cellphone ko ngayon. Itong client na to is broiler farm. So ang barn nila dito is 3, double decker yon, may second floor. So bali 6 floors sila lahat. So ngayong araw mag-deliver ako ng vaccine, 200,000 doses for bursal vaccine. And then mag-check ako ng mga manok kung anong kalagayan nila. And then yung isang barn kasi dito mataas ang mortality. So emergency kailangan ma-check kung anong para ma-report ko kay doc kung anong dapat niyang gawin. Pero ang alam ko may medicate siya ngayon, prescribe siya ng antibiotics para i-treat yung mga manok. Anyway, katulad ng dati, katulad kahapon, galing ako ng turkey farm kahapon. So ngayon, ganun din yung gagawin ko. Before ako bumaba ng aking service car. So kailangan ko ulit magsuot ng plastic boots. So ito ay ginagawa namin para proteksyonan yung hindi namin madala yung virus or bacteria or pathogens, mga pathogenic bacteria doon sa loob ng barn. And then para hindi rin magdumi yung boots namin, yung shoes namin, para pagpasok namin ng sasakyan ay hindi madumi, para hindi namin matransfer sa ibang farm. So I'll show it to you again yung ginagawa ko. This is everyday routine namin kapag this is a routine protocol kapag kami ay pupunta ng farm. So kailangan tong gawin. Okay, turn off ko muna tong aking sakyan. Anyway, dito sa farm na to, may 2 Filipino na nagtatrabaho dito, farm worker. Isa 2 Filipino, yung isa Bicolano, and then yung isa from Mindoro. So si Julius and si Leonardo, something like that. Anyway, wala pa siya yung magre-receive ng ng vaccines. So anyway, I'll show you again. Kuha ulit ako ng where's my
tayo. Yeah, and kuha ulit tayo ng boots. Ayun, wala si Julius. Anyway, ito. Ayan. Paano ba? Saan ko ba ito ilalagay? Anyway, patong ko muna ito dito. Ayan. So, pa si Julius. Ayan. Ayan. So, ayan yung first na ginagawa namin. Lagay ka ng boots. Plastic boots. Yeah. And then, kuha tayo ng yeah, ito yung vaccine na dala-dala ko. Ayun. And then, ayun. So, this morning, may dala-dala akong papel. So, ito ay field notes. Dito ko sinusulat. Dito namin sinusulat kung ano yung mga na-observe namin sa loob ng barn. Yeah. So, yun. And then, yeah, tulad ng dati, kailangan natin to ito para sa yeah. And then today may dala-dala akong thermometer reader, so kailangan kong malaman kung ano yung sa pag-check namin. Kailangan malaman ko kung ano yung humidity sa loob ng barn, humidity and then temperature. And then kasi minsan yung may sensor sa loob, temperature sensor, pero hindi accurate. So kaya kailangan magdala to, kasi sa loob ng barn madadala ko to. Sukatin ko yung humidity sa loob ng barn, saka temperature. Yun. Tapos yung carbon dioxide also, para malaman ko. Kasi yun, lahat ng yun, kapag mataas ang humidity, masyadong mataas temperature sa loob ng barn, maapektuhan yung mga manok, lalo na pag mataas yung humidity. So favorable siya sa mga pathogenic bacteria para mag-grow sa loob pag mataas ang humidity. So meron lang kasing mini-maintain na humidity, depende sa laki ng habang tumatagal yung manok. Kailangan na i-maintain na humidity. Yan. Yeah, katulad ng dati, ito pa rin. Suot kami nito para protectionan yung mga manok sa loob. And then protection na rin namin para hindi namin madala yung kung ano man dumi sa ibang farm. Yeah, yun. And then what else? Yeah, nag-gloves again. And yan. And then meron din akong dala-dalang ano dito. Ito yung toolkit namin. So, yeah. Kailangan may dala-dala kami yan. And then, yeah. So, yung toolkits na yon, may laman yan. So, meron kaming pang post-mortem dyan kapag emergency. Anyway, next time I'll show you kung anong laman yan. So, mag-tour tayo dito sa loob ng sasakyan ko kung anong dala-dala namin everyday pag mag-field work kami. So yun lang. So yeah, yun yung case dito ngayon. Kailangan ko ma-check yung isang barn kasi maraming mortality. Yun, and yeah. Hi guys, back on. Yeah, katapos ko lang dun sa loob ng barn. Hindi ko pwedeng pakita sa inyo dun sa loob ng barn. Bawal. It's a privacy ng owner yun. So bawal yun. Hindi kami allowed to do that. Yeah, just finished. Dito ako for an hour para i-observe yung ano. So yung isang barn, yeah, wala naman akong nakitang lameness o pananamlay ng mga sisiw. Active naman sila. So mostly ng mortality
is yung mga maliliit na sisiw. So siguro yon nung first day niya kasi first week nila nagkaroon sila ng omphallitis, yung infection ng navel niya, and then nagkaroon ng yolk sacculitis. So may yolk sac problem yung mga sisiw, so kaya nagkaroon ng infection, yolk sac infection I mean, yeah, yun. So kaya maraming mortality. But this time, yeah, when I get there, yeah, most of them are mortality siya yung maliliit. So possible bacterial infection, but yeah, so far so good. And heading back to punta naman ako ngayon so imemit ko si Doc sa laboratory namin kasi meron kaming case na kailangan na i-postmortem dun sa laboratory. So samahan ako ni Doc para mas madaling matapos yung postmortem examination namin. So yun lang guys, and thank you so much, and thank you for watching. Sana nagustuhan niyo yung share ko ngayong araw, and pa-subscribe na lang po ako sa aking YouTube channel. And yeah, yun, maraming salamat, and then hanggang sa muli, bye.